I am Angela Lilianer. Welcome to my channel. Good morning everyone. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog kasi napaka-busy. Hindi na kayang mag-edit ng video. Kaya ngayon na medyo maluwag-luwag, gumawa ulit ako ng video para sa inyo. Ngayon ang video na ating gagawin ay isang idea sa paggawa ng tali sa kortina. So, maganda siyang tingnan kung nakatali man yung tali niya ay may design din. Isang simpleng tali pero maganda siyang tingnan. Naghugis siya bulaklak. Yung una natin gagawin, gawa tayo ng double na pabilog na hugis para gagawin nating bulaklak. Dodouble natin siya para yung sa gilid, malinis siyang tingnan. Bali, gagawin natin ngayong bulaklak ay tatlo kasi tatlong tali yung gawa natin ng design. Yan, maghugis tayo ng bilog. Yung sa isang bulaklak, dalawang bilog. Pagkatapos natin siyang gawing bilog, guhitan natin siya ng lines paloob ng circle para yun ang gagawin nating bulaklak. Mas madali kasi siyang itwist saka hindi siya bulk sa gitna kung ganyan pagkakaayos natin ng form sa paggawa ng bulaklak. Yan, itwist lang siya ng ganyan. Tapos yung ibang circle, i-pattern na lang natin yan siya para isang sizes na lang yung paggawa nating bulaklak. Ipin natin yung dalawa para hindi siya uusog yung pagkakat na natin. Para pareho yung cutting natin sa magkabilang side. Yung excess na form, i-cut natin siya para pantay yung bawat sides. Bago natin siya i-twist, idugtong natin muna yung dalawang side para yung sa pinaka-side ng bulaklak, malinis siyang tingnan. Pagkatapos itahi, ibaliktad natin para yung sides, bawat dulo ng bulaklak ay malinis siya. Pagkabaliktad nyo, pwede nyo siyang i-plot sa plancha para madali siyang iayos. Tapos yung bawat sides, i-share natin siya para konting twist na lang, maayos na siya. Twist at saka pleats. Kung dadaanan mo ng plancha sa bawat side, madali yan siyang i-plot. Di na kailangang iayos-ayos pa sa kamay. Tapos yung pinakagitna, yun ang gagawin nating pinaka-center ng twist. Unti natin siyang i-twist. Yung pagka-twist natin, lagyan natin siya ng pleats. Para yung pagkakumpol niya sa gitna, maganda na ayos at saka maganda yung pagka-form sa bulaklak. Twist din, pleats. Pagkatapos niyan, pin natin siya or idiretso mo na lang ng tahi sa kamay, pwede na. Pero mas maganda kung lagyan mo na ng pins para hindi siya matanggal yung mga pleats na ginawa natin. Then, pagkatapos yung mapin, doon na siya tahi sa kamay. Sa pagtahi, siguraduhin natamaan ang bawat
dulo side by side para hindi siya matanggal pulido yung pagkatahi. Makikita naman natin yan kasi yung bawat dulo kinukumpul natin sa gitna. Pag natahi na natin yung lahat, ilak natin yung pinakadulo sa sinulid para hindi siya madaling matanggal. Tapos yung ibang kinat natin, pareho din ang gagawin natin. Twist sa gitna, tapos twist splits. Yan, para maganda yung pagka ayos sa bulaklak. Maganda siyang tingnan. Same way, ilak din natin siya sa sinulid para steady na yung form niyang bulaklak. Bago ako gawa ng bulaklak, naghanda muna ako ng tali na straight lang. Di ko na pinapakita kung paano ko siya ginawa kasi straight lang siya, madali na siyang gawin. Yung pinaka haba ng tali, nasa sa inyo na po kung anong haba yung gagawin ninyo. Kasi yung mahaba na pwedeng ilaso yung sa dulo para additional dagdag na rin siya na ganda sa tali. Tapos yung bulaklak, itahi natin siya para di siya madaling matanggal. Yung sa pinaka ibabang bahagi ng na-form nating bulaklak, nitahi natin siya dun sa tali. Kasi pag kamay lang, sa kalauna na sige nating gamit, madali na siyang matanggal. Kung nakatahi siya sa machine, mas matibay kasi siya. Ayan, ready na siyang itali. Yung sa gitna, kung gusto nyong mas twist pa siya, pwede nyong i-twist pa yan. Pagkatapos, tahi sa hilo para mag-steady yung twist. Yung ibang bulaklak, same way pa rin, itahi din natin siya para matibay silang lahat. Sa center natin siya tahi para yung bawat sides na laso, pantay siya. Muli mataas pa yung allowance natin para maging laso yung bawat side. Yun lang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na tutorial video.